ang kalaban sa isinagawang search and rescue operation sa barangay Binaliw sa Cebu City. Ang kanilang hinahanap, ang tinatayang 50 taong natabunan ng gabundok na basura. Hapon kasi nitong Huwebes, ang tambak ng basura sa Binaliw Landfill Ay! Pahawa na mo! gumuho. Ang ba, naka-cut ka sa tuba. Ayon sa mga nakatira, sa palibot nito, pasado alas 4 ng hapon nang nabulabog sila ng isang napakalakas na tunog. Ay! Pahawa na mo! Pagkapasok-pasok ko, siguro mga 2 minutes, narinig ko na yung kala ko nga lindol eh. Paglabas ko, nakita ko parang may usok na dito. Tapos paglingon ko dyan, nakita ko yung basura. Tabulang yung opisina. Ang basura rumagasa papunta sa opisina at production facility na nasa paanan lang ng landfill. Kaya ang mga istrukturang ito bumigay. Hoy! Lain na dia. Lain. May kita mo, nakagawas na. Tusok na tusok dia. Sinam na niya yung tindahan dia. Ang trabahador sa landfill na si Evelyn nagsisegregate ng basura sa unang palapag ng facility nung nangyari ang pagbuho. Naay ni Boto, ma'am. Nga, nag-aso naman, ma'am. Pagtanaw na ko ang mga kanang ang building, ma'am, na nanglihok naman. Padung naman ako mutabon, ma'am. Mabuti na lang daw at agad siyang nakapagtago. Nikaber ko sa kanang machine nga magpres sa mineral, ma'am. Nga, dayon, ma'am. Nag-anak ko sa akong ulo kay nag-hard hat man ko. Naiwas ko sa kanang kuan nagawas jud ko sa building. Pero ang nasa 50 niyang mga kasama na trap. Sakit na. Wala mi nagtuo nga mga ingon anak mi ba. Ay! Pahawa na mo! Ang basura na madali lang siyang magalaw, kaya hindi talaga siya stable. Kaya ang ginagawa natin, ma'am, nag-shoring tayo, ginawa natin na safe yun, papasok ng mga rescuer natin na bumbero. Naman nun, sir. Kabilang sa mga pinagahanap ang hipag ni Elenita na si Armilia. Nag-worry na kami kasi alam namin nandito siya nagtatrabaho. Punta kami agad dito. Wala na kaming ibang kapitan ngayon eh. Diyos lang. Siya lang nakakaalam na yung lahat. Hindi kami uwi. Dito lang. Samahan ko yung mga anak niya. Ang rescue operation pahirapan. Unstable. Saka ngayon paggalaw pa kasi, kaya na-stop yung ginawa natin na rescue operation. Ang mga volunteer matyagang sinusuyod ang buho ng basura. Hanggang may paisa-isa silang na-rescue na biktima na agad isinugod sa ospital. Pero ang isa sa kanila, idineklara ring death on arrival. Susunod, sa pagtatapos ng araw, nadagdagan pa ng 3 ang natagpuang patay. Patay sila. Pero ang hipag ni Elenita, hindi pa rin nakikita. Hindi ko ma-explain eh. Kasi may mga anak siya. Sana makita na siya. Pahawa na mo! Ang Binaliw Landfill, 20 hectares na private facility na pinatatakbo ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, subsidiary ng Prime Infrastructure Capital Incorporated na pagmamay-ari ni Enrique Razon Jr. Sa landfill, itinatambak at pinoproseso ang tonelagang basura na nakukolekta sa Cebu City, pati na sa ilang mga karatig bayan at syudad. The total number, the volume of garbage in the city is 500,000 kilos. Meron ditong MRF o Materials Recovery Facilities kung saan sinusubukang isegregate ang mga basurang nabubulok sa mga recyclable o mapapakinabangan pa. Pero dahil hindi raw lahat ng basura nasasala, marami sa mga ito ibinabagsak na lang sa malaking tambakan.
Sa palibot naman ng landfill, nakatindig ang halos 20 mga bahay. Ko diri kay dugay ang panang ko diri. Kay dugay na oy pag abli. Puri si kay basura diri na mo oy kay baho ko baho man. Dati, ganda ng lugar namin. Diyan, mga kakawayan yan eh. Ngayon, mabilis lang silang magkasakit. Sipon, ubo. Talagang araw-araw mo yan, maaamoy yung baho na yan. Hindi maayos yung pagkakapile nila ng basura sa taas. Yun ang talagang malaking contribution kaya nagiging ganyan ang nangyayari. From their point of view, there's no other landfill that is accredited in the city of Cebu. Now, we're going to say na nababayaan sila, they're failing. This is what we're trying to do, maka-understand sila and what we can do to at least Pamangkin ko po, sabi ga welding. O, nandun ta pa, kung nga ba, panasis mapadali dayon. Bita mga pamilya uban nga, makuhan sad, di mabalakasan. Sa ikalawang araw ng rescue operation, mas naging limitado na ang paggalaw ng mga otoridad. Nagalaw yung waste niya. Baka marami ng water sa ilalim, unstable na, madali na lang siya mag-landslide. Sa pagtatapos ng araw, nadagdagan pa ng 2 ang natagpuang patay. Pero ang hipag ni Elenita, hindi pa rin nakikita. Hindi ko ma-explain eh. Kasi may mga anak siya. Sana makita na siya. Ang nangyari sa Binaliw Landfill, maihahalin tulad sa nangyari sa Payatas sa Quezon City taong 2000 na dahil sa sobrang taas na rin ng tambak ng basura na sinabayan ng malakas na ulan, bigla itong gumuho o nag-landslide. Sa nangyaring yon, 200 tao ang nailibing ng buhay sa bundok ng basura. Ang Payatas tragedy naging daan para maisabatas ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa open dump sites at nagtataguyod ng maayos na pamamahala ng basura. Ayon sa inisyal na investigasyon, gumuho ang Binaliw Landfill dahil na rin sa napakataas ng tambak ng basura. Ang indication niyan, titingnan mo yung nasa downhill ng slope. Kung meron ng movement yung mga building, kung meron mga cracks sa walls, ibig sabihin yung ground doon gumagalaw na. Tapos ang problema kasi dyan, pagka lupa, brittle ang failure niyan, meaning sudden collapse, no? Hindi tulad ng properly designed construction material. Merong warning muna eh, no? Ito wala eh, pag lupa, biglaan yan. Posible rin daw na nauna ng nayanig ang tambakan ng 6.5 magnitude na lindol sa probinsya noong Setyembre, pati na ng sunod-sunod ng mga malalakas na bagyo at pag-ulan kamakailan. Ang tingin ko, ang naging dahilan doon, yung instability ng slope ng landfill itself kasi nasa bundok siya eh. Bumigay yung pundasyon, bumigay yung lupa na pinagpapatungan, tapos pag nabasa yan, mas mabigat, mas prone siya sa sliding. So naging unstable ngayon yung landfill. Actually, maraming pwedeng gawin before we reach yung point na sobrang dami na or na overcapacity na yung landfill. Gaya ng pag-ban ng mga single-use plastics or ibang disposable packaging para mabawasan yung residual waste na napupunta sa landfill. What we're trying to do now is to find solutions for rescue, retrieval. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na dati pa raw inirereklamo ng mga residente ang Binaliw Landfill. Nandyan ma'am sa baba, ilog. Sobrang linis dyan ng ilog kasi galing yan doon sa bundok. Tapos ngayon, hindi mo na magagamit yan. Ang kulay sobrang parang brown na itim, tapos mabaho. Itong mga katas nila, papunta doon sa ilog na yan. Di umano, walang maayos na waste procedure ang facility. Walang sunugan ma'am. Pagdating ko, yan lang yung segregation area na yan. Sinubukan naming hingan ng panig ang Prime Integrated Waste Solutions pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Sa isang pahayag, sinabi nila na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad at handa raw tumulong sa mga pamilya ng biktima. We had this direction to find an alternative landfill. And during the meeting, si DNR nagsabi, there are 5 landfills all over the province. Samantala, nitong Sabado, puspusan pa rin ang rescue operations. Hindi kasi natin kailangan i-give up. Kasi may mga status naman talaga na kahit more than 24 hours, mayroon pang nare-rescue.
Kaya until na hindi natin nagawa lahat ng effort natin na ibigay doon sa pag-rescue, hindi tayo magsabi na stop na. Samantala, si Elenita, matyaga pa ring hinihintay ang kanyang hipag na si Armilia. Pero hindi pa rin nila ito nakikita. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakuha yung sister-in-law ko si Armelia Labos. Pero sana makuha na siya ngayon. Hoping kami talaga na makuha siya ngayon. Wala na sigurong masasaklap pa sa tadhanang matabunan ka ng basura. Sa trahedyang ito, hindi lang basura ang gumuho. Pati na ang buhay at kinabukasan ng mga namuhay rin sa basura. Sa basura na nga nabuhay, sa basura pa rin ba mamamatay? Patay sila! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.